seryoso sa muling pagbabalik ng kinang at gloria ng ating minamahal na lungsod, ang bagong liwanag ng Maynila. Kumain na kayo? Di ba? Huwag kang mag-alala, lilipas din yan. Good morning! O hindi, kagabi, dinala ko si Gigi sa Tagumpay eh. Iniikot ko doon sa Santiago, hanggang doon sa Santiago. Nakita niya, sabi ko, kako, dito kami. Nagugulat siya kasi. Nagugulat siya. Bakit ang dami ko daw bahay? Okay, kasi marami din nakakaalam. Lalay sa kanila. Una, Marola. Tapos, ginawa yung MIP. So, ngayon, MICT. O naging ICTSI. Diba yung kalsada sa gitna? Tinamaan kami. Reblock. Tapos, natira kami sa Tahimik. Doon sa Maisa, malapit kay Modest Bakery. Alam niyo, di ba, sa Modest? May Maisa doon sa Eskinita. Mga Antigueño. Tapos, Tulungan Center. Yung dating dating Tulungan Center. Tapos, siyempre, pag wala ka ng pambayad sa upa, o tapos natira kami doon sa Tagumpay, sa Mariapayo, doon yun, nakikisilong kami. Tapos, yun na, sa Kagitingan, Tuason, yung dating chairman Jeronimo, yan, yung matandang chairman namin nung araw. Tapos, Santo Niño Moriones. O tapos, yun na, yung Mabuhay. Sabi, dami mong bahay. Yayamanin kami. Hindi, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya. Alam ko, abalang-abala kayo sa mga gawain sa barangay. Mamaya, huwag kayo mag-alala, hindi ko paabutin ng alas 12 ito. Baka mag-abono pa si Congressman Ernix Junicio. Pwede! Next! Alam mo na! O, kamusta kayo? Salamat sa Diyos! Nakaraos tayo. Tingnan ninyo. Sama-sama tayo ngayon. Mahirap ang buhay. Pero, salamat sa Diyos, buhay tayo. Marami tayo mga kamag-anak, kapitbahay, kakilala, klase, wala na. Dala ng nangyari sa pandemya, COVID-19. Kaya, salamat pa rin sa Diyos. Kahit paminsan-minsan, ang importante, buhay tayo, may pag-asa. Ngayon, matanong ko kayo, bakit ba kung saan ako pumupunta? Sabi ko, bumalik ka na, bumalik ka na. Eh bakit pa kayo naghahanap ng iba, pinakaupo naman? Hindi ko pa alam ang policy ninyo siya, mama o mama. Kagulat po. Huwag kang mag-alala. Magkano ba ng araw? Sa highway. Hindi. Sige. Basta hindi ko sasayangin
yung umaga ninyong pinagkaloob sa amin para umuwi kayo ng mamait, makarinig ng mga masakit na salita, o galit din. Ano lang tayo? Magre-real talk. Alam nyo, Batang Maynila. Ang nag-aaya naman sa atin, taong bayan eh. Tingnan niyo, hindi ko sila pinagkaitan ng kaalaman. Itinuro ko sa kanila. Lagi ko silang sinasama. Nasa likod ko nga sila lagi. Tama ba? Itinuro ko paano mahalin ng tao, paano maglingkod sa tao. Itutuloy nyo na lang, binabago nyo pa. Tapos ngayon, tingnan ninyo ha, kayo ang umusga. Ang daming iniwan ni Isko na utang. Bakit? Ipinagsinungaling ko ba yun? May pandemya nun eh. Nanganganib ang tao sa kalusugan, kagunduman. Nakarinig pa kayo sa akin ng reklamo noong tayo alkalde. Mga Batang Maynila, mamatay tayong dilat ang mata, walang pera ang gobyerno. Pandemya. Ang ginawa ko, nagturo ba? Ginawan ko ng paraan. Dahil gusto ko makatawid tayo sa pandemya, mairaos natin ang 2 milyong bibig, 2 milyong buhay sa lungsod ng Maynila na umaasa sa pamahalaan na iyong masasandalan sa oras ng kagipitan. Hindi ako nagturo, wala kayo narinig na sinisiko eh. Ngayon, masama na yung utang. Wow! O sige, sakyan natin. Masama pala. Masama pala yung ginawa ko. Lahat ng ginawa ko nung araw, mali. Lahat ng ginawa ko nung araw, masama. Di damay kayo, kasama ko kayo gumawa nun eh. Diba? Pare-pareho na tayo mahulog sa bangin. Ngayon, masama. O tingnan ninyo, bakit ako hindi mag-aalala? Naalala nyo to. Pandemya. Magla-lockdown. Diba? Mag-i-issue na lockdown. Ano mawawala? Trabaho. Pag walang trabaho, walang pizza. Pag walang pizza, walang chicha. Kaya nga pagkakipit sa Bombay, kumakapit. Totoo naman. Tingnan ninyo. Taas ang kamay ng mga ama. Nanay. Real talk. Kapag wala nang makain ng anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? Kapag wala nang matete ang mga anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? Ganon din ang pagiging mayor ng lungsod ng Maynila. Kung ika'y nagbuti sa iyong trabaho, matulog ka na pag may halalan. Kahit hindi ka makita ng tao, iboboto ka. Tama ba? Wow! Real talk lang. Tingnan ninyo. Nalingat-lingat lang ako kakasaglit lang. Itutuloy na lang nila. Binago pa nila. Una, taas sa kamay ng mga senior citizen. Yan ang pinaka-paborito ko sa Maynila. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila. Alagang parlor yan. Black rice, brown rice, ensure, cake, allowance. Tama ba? Nangyari. Kalahin mo na, talikod na ako. Totoo ba? Na kapag araw ng payout, mga lolo ko, mga nanay ko, tatay ko, lola ko, pag araw ng payout, hindi mo nakuha, wala na? Wow! Ano yun? 4
umitin. Sus. Dalawang beses ka nagalit. Eh bakit binago? Samantalang ng araw, naalala ninyo, huwag kayo magpatunay ha. Di ba sa Capital Report, every Friday nagre-report ako sa taong bayan. Ang sabi ko, mga lolo ko, mga lola ko, tatay, nanay, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha, dahil wala kayo, may sakit kayo, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Junyo, Agosto. Ang ibig sabihin, Enero, hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Pagdating ng Disyembre, magkano makuha mo? 6 na ulit. 2 kayo senior. O, 12,000. 3 kayo senior sa bahay. 18,000. Binipiro-piro ko pa para maintindihan ng tao kung gaano kaluwag yung sistema nung araw. Sabi ko, mga batang Manila, patay na tatay ninyo. Mainit-init pa. Nakahiga. Buha ka ng tinta, itutbot mo yung daliri doon sa makuha lang. Tama ba? Kaya ako, sa totoo lang, sa akin, masakit yan. Diyan nila ako inumpisahan. Eh, alam naman nilang mahal na mahal ko yung mga matatanda. Alam niyo kung bakit? Kunti na lang birthday nila eh. Gusto kong iparamdam sa kanila sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nila sa Maynila. Sa dami ng nagdaang mga liderato, ngayon maramdaman nila na mayroong gobyerno nagmamahal, nagmamalasakit at nagbibigay ng pahalaga sa mga senior citizen. Nasaglit lang ako, binago yung batas. Kaya kayo, mga taga-Tondo, particular to, itong message ko nito sa Tondo. Kayo mga taga-Tondo,